Ang tatay ko ay isa sa 5 pangunahing angkan ng Huaxia. Ang pinakamataas na angkan sa loob ng mga ito. Ang nanay ko ay isa pang mataas na prinsesa ng Heavenly Immortals. Ngunit ako ay isang walang silbing tao sa laban. Pero kapag humarap ako sa aking biyenan, na may pagkasabik at panlalait sa akin, tinawag ko siya ng may galit, kung may lakas ka, patayin mo ako. Dahil mula pagkabata, ako ay nakatago at sinanay sa mundo. Sa mata ng mga tao, ako ay isang ordinaryong ulilang walang kakayahan. Ang nobya kong klase ay ang lehitimong anak ng emperador ng kaluluwa. At sa oras na ito, sa harap ng paaralan, si Zhu Huishan ay may hawak na sigarilyo at may hindi masayang mukha. Para sanayin ka na makisalamuha sa lipunan. Pero naghanap ka ng walang katayuan na bata. Si Zhu Qingxin na nasa mamahaling sasakyan sa tabi ay agad nagalit at tumutol. Tatay, sobra na, maliwanag na itim ang kanyang buhok. Nakita na nagalit ang kanyang anak, si Zhu Huishan ay napilitan ng manahimik. Hintayin mo lang sa loob ng sasakyan, huwag kang lalabas. Sa oras na ito, ako ay lumabas ng paaralan at pumunta sa magalang na nagsalita si Zhu Hengshan sa harap. Magandang araw, Tio Zhu. Dahil madalas na nasa telebisyon si Zhu Hengshan, kaya't agad ko siyang nakilala. Malakas na sumipsip si Zhu Hengshan. Nagsimula siyang humitit ng sigarilyo. Ikaw ang sinasabing nobyo ng aking anak na babae. Na si Yun Mochen, tama ba? Hindi ko alam kung bakit niyong ako hinahanap. Ngayon, hindi rin pumunta sa paaralan si Zhu Qingxin. Maaari mo bang ipaalam sa akin ang kanyang kinaroroonan? Nang makita ni Zhu Hengshan ang kabataan sa harap, hindi siya nagpakababa o nagmamataas at nagulat siya. Bilang isang nakatataas sa loob ng maraming taon, kahit ang mga cultivator sa mahigit na antas ay hindi naglakas loob na makipag-usat sa kanya sa ganitong paraan. Ngunit mabilis na nawala ang kaunting pagkabigla sa kanyang puso. May kasamang pagnanasa na sabihin ikaw ay nasa ikapitong antas ng key practice. Alam mo ba kung anong antas ang aking anak na babae? Alam na nasa ikatlong antas ng foundation establishment. Malamig na umungol si Zhu Hengshan, iyon ay natatakot na hindi niyo kayang tanggapin. Ang tunay na antas ng aking anak na babae ay nasa ika-4 na antas ng Golden Core, naintindihan mo ba? Nang marinig ito, nanginginig ang aking puso. Kahit na nakasama ko si Zhu Qingxin ng mahigit 3 buwan, hindi ko alam na ganito siya kalakas. Isang ginto ng edad na 18, ang talent na ito ay pambihira sa buong bansa. Maliban sa ibang mga anak ng emperador, ang mga karaniwang tao ay maaari lamang mangarap. Ngunit sa isang maayos na relasyon, wala akong ideya sa lakas ng iyong anak na babae. Sa pag-iisip sa puntong ito, ako'y nanatiling kalmado, at hinarap ang mga mata ni Zhu Hontian. Tito Zhu, ano ang nais mong sabihin? Si Zhu Hontian ay hindi maiwasang mapatawa. Alam kong para sa tulad mo na mapagkaisip, tiyak na sasabihin mo sa akin ang tungkol sa 30 taon. 30 taon sa silangan, 30 taon sa kanluran. Ngunit posible ba ang katotohanan? Kaya't nais kong makita mong malinaw ang katotohanan at mga pangarap. Huwag mo na akong hayaan na makita ka sa kanyang tabi. Kung hindi, hindi pa natatapos ang sinasabi ni Zhu Hontian, sinalita ko na siya. Kung hindi, paano mo ako gustong patayin? Si Zhu Hontian ay naguluhan, nakatago ang kamay sa kanyang bulsa. Ang isang kamay sa kanyang mukha ay bahagyang nanginginig. Kung hindi lang sa harap ng maraming tao, talagang nais niyang ayusin ang kanyang harapan. Itong nakakainis na batang ito, si Zhu Qingxin na nakaupo sa loob ng sasakyan. May malalaking mata na nakatukod sa bintana, na nagmamasid ng mabuti sa kanilang dalawa. May dalawang kamao na mahigpit na nakapulupot. Talagang nag-aalala siya na si Yun Mochen ay mag-aaway, na makikipagtalo sa kanyang ama. Pero nakita niyang ang saloobin ni Yun Mochen ay napakatatag. May kaunting saya sa kanyang puso. Si Zhu Hontian ay ayaw na ring makipagtalo sa harapan. Ang batang ito ay masyadong marami ang sinasabi. Diretsong naglabas ng isang itim na card mula sa bulsa. Ang card ay may 1,000,000 kung nais itong palitan ng espiritual na bato. Pumunta sa Tenbao Pavilion gamit ang card na ito ay makakakuha pa ng 7%. Mayroon akong isang hinihingi, iwanan mo ang aking anak na babae. Ginoong Zhu, para sa akin ang inyong anak na babae ay walang halaga. Kaya kung wala kang anuman, mauna na ako. Si Zhu Qingxin sa loob ng sasakyan ay humihinga ng malalim. Sa napakagandang mga pupol, kumikislap ang mga munting kristal. Pinasabog mo na ang tinta. Ngunit ang pasensya ni Zhu Hontian ay naubos na. Bigla, isang malakas na presyon ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa ilalim ng nakakatakot na presyong ito, agad akong sumuka ng dugo. Ang buong katawan ko ay nahulog sa lupa at hindi nakagalaw. Hindi, tatay, huwag. Ang pinaka nakakatakot para kay Zhu Qingxin ay nangyari na. Ngunit kahit anong gulo ang ginawa niya sa paghatak sa pinto ng sasakyan, hindi pa rin ito mabuksan. Nabatid ko, gumawa ako ng kasunduan para sa aking anak na babae. Alam mo kung sino ang kabilang panig? Anak ng Emperor Jiang, si Jiang Nantian. Kasing edad mo lang siya. Nasa ika-7 antas na ng Golden Core. Matapos sabihin ni Zhu Hontian, itinaas niya ang kamay at umikot. Matapos maramdaman ang pagkawala ng presyon, nahirapan akong tumayo. Seryosong nakatitig kay Zhu Hontian. Tiyuhin Zhu, nasabi ko na. Maliban kung kusa si Zhu Qingxin na makipag-ugnayan sa akin. Kung hindi tayo maghihiwalay, hindi ako susuko. Sa oras na ito, isang host sa tabi. Itinaas ang telepono at binuksan ang live stream. Sige, pumasok ang mga kapatid sa live stream, may malaking balita. Nang pinindot ang send button, dumagsa ang maraming tao sa live stream. Nang pinindot ang send button, ano ang nangyayari kay Guaji ngayon? Nang pinindot ang send button, matagal nang nagsimula ang live stream, wow, si Emperor Zhu. Nang pinindot ang send button, wow, mataas na ang antas ni Guaji sa kakain ng pakwan. Nang pinindot ang send button, nandyan na pati ang balita tungkol kay Emperor Zhu. Nang panahong iyon, agad na nag-explain ang host. Mukhang dumating si Emperor Zhu ngayon dahil sa kanyang anak na babae. Kanina, narinig ko na ang anak na babae ni Emperor Zhu ay naagaw ng isang batang matigas ang ulo.
Ang batang iyon ay tumakas at si Emperor Zhu ay nandito para gumastos ng pera. Gayunpaman, hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi. Biglang itinaas ni Zhu Henshan ang kamay niya sa tabi. Humigop siya patungo sa basurahan sa tabi. Direktang nilapitan ng host na tinatawag na Guaje. Si Guaje ay labis na natakot sa eksenang ito. Zhu Zudi, itapat mo ang iyong livestream sa akin at sa batang ito. Pagkatapos sabihin ito, binitiwan ni Zhu Hantian ang kanyang kamay. Si Guage ay biglang humina ang mga binti at bumagsak sa lupa. Sa susunod na segundo, wala siyang panahon para mag-isip at nagmadali siyang bumangon. Bumangon siya at kinuha ang kanyang telepono, nakatapat sa kanilang dalawa. Kumusta sa lahat, ako si Zudi. Ngayon, narito ako para pag-usapan ang tungkol sa pakikipagdat ng aking anak na babae. At ang batang ito ay ang aking anak na babae. Ang tinatawag na kasintahan na si Yun Muchen. Ngunit sa kabila ng aking paulit-ulit na panghihikayat, mukhang hindi siya lubos na nauunawaan. Kaya sa tamang pagkakataon sa pamamagitan ng livestream, sa saksi ng lahat sa inyo, nais kong makipagpusta sa batang ito. Chen, may mga diskwento kasabay ng ilang salita ni Zhu Hantian. Ang livestream ay biglang nagdulot ng malaking gulo. Daxue, ang host ay talagang kahanga-hanga. Kailangang ilagay ang mga flower stem sa malaking gulo. Biglang nagdulot ng malaking gulo. Ang livestream ni Chen na may diskwento ay nagdulot ng malaking ay mabilis na tumaas sa mahigit 1 bilyon. Sa livestream, anumang paksa ay pinag-usapan. Sa livestream ni Chen na may diskwento, anumang paksa ay pinag-usapan nila ay si Emperador Zhu. Gusto nilang makipagpusta sa batang ito. Hindi rin ako nag-aalala, darating ang mga sundalo para labanan ang tubig at lupa. Wala akong pakialam sa digmaan ng opinyon, mayroon akong sistema. Ang lakas ay sa huli ay kayang durugin ang lahat. Tio Zhu, sinabi ko na sa iyo na ikaw ay nagbago. Pero hindi mo mababago ang aking isip. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Si Zhu Wenchen ay nagsalita na may malamig na ngiti at hinila ko siya sa harap ko patungo sa livestream. Ako, ang emperador dito, ay nangangako. Kung siya ay talunin si Emperador Jiang sa pagsusulit sa taong ito, ang anak ni Jiang Nantian ay magiging pinakamagaling sa buong bansa. Ako mismo ang pupunta sa Jiang clan upang kanselahin ko ang kasunduan sa kasal ng aking anak na babae at Jiang Nantian. Sa sandaling matapos ang pangungusap na ito, para bang nagliyab ang isang napakalakas at nakababahang bomba sa livestream. Dumating ang napakaraming mga pagdududa at pang-uyam. Kaya Tito Zhu, gusto mo sanang sa ganitong paraan upang itaboy ako. Si Zhu Hunin ay biglang lumingon kay Yun Moche. At sa pagkakataong ito, talagang hindi siya maintindihan sa batang nasa harap. Tama, dahil ikaw at ang aking anak na babae ay nagmamahalan ng malaya. Bilang isang nakatatanda, nais ko lang na makilala mo ang iyong sarili at umalis sa hirap. Kaya't handa ka bang tanggapin ang batayang ito? Sa sandaling ito, ang mamahaling sasakyan sa tabi ay naglabas ng malalaking tunog. Itay, kung hindi ka pa magbubukas ng pinto, mamamatay ako sa iyo. Dahil alam niya ang takot sa opinyon ng bayan. Mas nauunawaan ang kahalagahan ng dangal ng isang lalaki. At kung gaano ito kahalaga. Sa susunod na segundo, ang pinto ng sasakyan ay biglang bumukas. Isang napakagandang mukha ang biglang lumitaw sa aking harapan. Ikaw ba ay tanga? Umalis ka na, huwag kang tumaya sa aking tatay. Sa narinig ito, ang aking katawan ay nayanig. Iniunat ko ang kamay ko upang subukang hawakan ang maliit na kamay ni Zhu Qingxin. Wala siyang pakialam sa tabi ni Zhu Wenchen. Ngunit sa sandaling ang aking kamay ay malapit ng humawak. Si Zhu Qingxin ay bahagyang umatras ng kalahating hakbang. Ang kanyang mga mata ay kusang tumingin sa kanyang mga daliri sa paa. Ngunit mabilis siyang umangat ng kanyang ulo. Para bang natatakot na may mahuhulog mula sa kanyang mga mata. Yun Mochen, umalis ka na. Ayaw na kita, talagang totoo. Kaya huwag mo nang ipagpatuloy ang pustahan sa aking ama. Wala itong anumang kahulugan. Tumingin ako kay Zhu Qingxin na may mukha ng hindi makapaniwala. Ang kamay na nakabitin sa ere ay dahan-dahang hinila pabalik. Qingxin, please, tanggapin mo na lang ako. Umiling si Zhu Qingxin. Huwag nang magsalita, nakapagdesisyon na ako. Si Jiang Nantian ay anak ng Emperador Jiang at ako ay anak ng Emperador Zhu. Kami ang tunay na magkapareha na para sa isa't isa. At ikaw ay isang karaniwang tao lamang. Kaya nagdesisyon akong makipaghiwalay sa iyo. Pagkatapos sabihin ito, walang pag-aalinlangan na umalis si Zhu Qingxin. Umalis na si Itay. Oh, CJ. Anak, sumakay tayo sa sasakyan. Hindi pa nakakariyak si Zhu Hontayan. Talagang hindi niya inaasahan ang kaganapang ito. Pumasok si Qingxin na may malamig na ekspresyon. Tinitingnan ang kanyang ama. Tay, kung gusto mo pang tawagin kita na Tay, sana ay mapigilan mo ang isyong ito. Ang mga usaping nabuo ay mapigilan. Ayaw kong magkaroon siya ng anumang epekto sa isipan. At ang host na tinatawag na Guage ay nakita si Zhu Hontayan na umalis. Nakapirmi pa rin habang hawak ang cellphone at naglalib. Hindi alam kung dapat nang umalis ang oras. At naisip ko si Qingxin na biglang bumukas ng pinto. Sinubukan kong pigilan ang aking sarili na tumanggap. Ang sitwasyon ng pustahan ni Zhu Hontayan. Tumawa ng bahagya at umiling. Pagkatapos, itinaas ang kanyang mga mata na nakatingala. Tumingin sa silid ng livestream. Kuya, sandali lang, gusto kong magsalita sa livestream. Oh, sige, walang problema. Para bang naalala ni Guage ang isang bagay at umungal. Pinatpat ang aking balikat. Bahagyang umiling at tumingin sa livestream. Ako ay galing sa Smoke Rain City na ang pangalan ay Yun Mochen. Isa akong taong walang gaanong suporta. At si Zhu Qingxin ay anak ng Emperador Zhu. Nagbigay siya sa akin ng liwanag sa madilim na buhay ko sa nakaraang 18 taon. Nagbigay siya sa akin ng isang sinag ng liwanag. Kaya hindi ko tatalikuran ang paghabol kay Zhu Qingxin. Ngayon ay live ako dito. Sa harap ng lahat ng tao. Tinanggap ko ang taya ng Emperador Zhu. Nang lumabas ang salitang ito, ang orihinal na malamig na livestream ay muling naginit. Sa pamamagitan ng mga netizens, may mga tumatawa, may mga naaawa at may mga humahanga.
Mabilis na nahanap ni Zhu Henshan sa kanyang sasakyan pauwi. Ang balitang ito nakaka-launch lang, na umangat sa unang pwesto ng trending topics. Ang Emperador Zhu at ang misteryosong binata ay nagkasundo. Ang binata ay matapang na tinanggap ang taya. Labis na nagulat si Zhu Henshan pagkatapos niyang makita ito. Ang pangaalipusta at pangaliw sa kanyang mukha ay naging mas kapansin-pansin sa kanyang malamig na tawa. Samantalang si Zhu Qingxin sa likod ay yakap ang kanyang mga kamay sa dibdib at nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Patuloy na umiikot ang luha sa kanyang pupils. Samantala, sa silid ng mga pag-uusap ng pamilya Jiang sa Kyoto, tinamaan ng matandang pinuno na si Jiang Mo ang mesa. Mga Ginoo, ang batang si Yun Muchen mula sa Yanyu City. Paano natin haharapin ang mga kaganapang ito? Sobrang nakikipagkalas siya kahit sa atin. Kaya niyang agawin ang mga babae ng emperador. Sa tabi, ang pangalawang nakatatanda na si Jiang Xiaoyao. Dahan-dahan siyang uminom ng alak. Ang matandang pinuno, si Jiang, ay hindi nagmamadali. Bakit ka nagmamadali? Tinamaan siya ng matinding tingin ni Jiang Mo. Kailan ka pa magiging nakakabawi, Xiaoyao? Alam mo na ang pag-inom ng iyong pangit na alak. Kung ang bagay na ito ay magiging malaking usapan ngayon, hindi lang ito ikakalat ang aming pamilya Jiang. Maging ang mukha ng emperador ay mapapahamak. Sa puntong ito, isang kalalakihan sa kalagitnaan ng kanyang buhay. Ang pumasok sa silid ng pagpupulong. Lahat ng mata ng tao ay nagpunta sa kanya. Agad siyang yumuko at bumati kay Jiang Di. Tumango si Jiang Di ng dahan-dahan. At dahan-dahang umupo sa pangunahing upuan. Bakit kailangang magalit ng matandang pinuno? Narinig ko rin ang mga nangyari sa Yanyu City. Wala namang iba kundi dalawang bata na nagkakaroon ng magandang pakiramdam sa isa't isa sa paglalaro ng bahay-bahayan. Nang mga sandaling iyon, biglang nagsalita ang ikalawang nakatatanda na si Jiang. Xianyao, Jiang Di, sa tingin ko, hindi ito masamang bagay. Sa mga nakaraang taon, ang swerte ng ating angkan ay unti-unting tumaas. Ngunit nakakagulat na, si Yun Di ay mayroon lamang isang anak na babae. Nakasalalay rin siyang mag-asawa balang araw. Ngunit hindi ko alam kung bakit sila ay may mas mabilis na pagunlad ng swerte ng kanilang angkan. Tunay na mas mabilis kaysa sa atin. Sa tingin ko, hindi normal ang bagay na ito. Nang marinig ito ni Jiang Di, siya ay nagisip at mumiti, sinabing, magpatuloy ka, nais kong marinig ang iyong opinyon. 19 na taon na ang nakaraan, nagkaroon ng isang propesya ang Zishan Pavilion. Sa susunod na taon ng makalangit na kapanahunan, ang lahat ng lahi ay darating, at sa hinaharap ay may kapahamakan. Ang Yanyu ay bumabagsak na puno ng ulap at usok, ang kakaibang daan ng buhay. Sa simula, inisip naming ang ikalawang bahagi ng propesya. At ang unang bahagi ay walang koneksyon sa isa't isa. Ngunit habang lumilipas ang panahon, maaari tayong makakita. Kasama na ang aming emperador na si Jiang Nantan, na mayroon ng 3 anak ng emperador, na nakipag-ugnayan sa lungsod ng Yanyu. Naniniwala ako na hindi ito isang pagkakataon. Biglang nagpasok ng salita ang malaking nakatatandang si Jiang Mo. Hindi ba't dalawa lamang ang mga anak ng emperador? Sino ang pangatlo? Nang panahong iyon, inilabas ni Jiang Xiaoyao ang kanyang cellphone at nagbukas ng isang larawan. Hindi ko alam kung makikilala ng malaking nakatatanda ang batang babae na ito. Sa larawan, si Jiang Xiaoyao ay umiinom ng kaunting alak sa isang bar sa tabi ng kalsada. At isang batang babae ang hindi sinasadyang pumasok sa likuran, na ikinagulat ng mga nakaupong nakatatanda. Maging ang emperador na si Jiang ay labis na nagulat, at ang batang babaeng ito ay ang prinsesa ng klan ng mga ulap, si Chu Xialing. Agad na muling nagtanong si Jiang Xiaoyao. Kaya naniniwala ako na ang kapalaran ng klan ng mga ulap ay mabilis na tumaas. Malaking bahagi ng dahilan ay dahil sa lungsod ng Yanyu. Ang Yanyu na inilarawan sa propesya. Ang mga alon ng ulap ay bumabagsak at nagiging malabo sa mga hindi kilalang daan. Malamang na tumutukoy ito sa pagkakaroon ng isang Diyos sa Yanyu City. At mayroon pang 2 tao na natatakpan ng makapal na ulap, na mga kilalang tao. Ang hula ni Jiang Xiaoyao ay direktang nagbigay ng katahimikan sa lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, biglang nagsalita si Emperor Jiang. Kaya ayon sa iyong nakikita, sa tingin mo ba ang malaking bagay na ito ay ang kasunduan ng batang si Yun Muchen at Emperor Zhu? Si Jiang Xiaoyao ay hindi rin nagatubiling direktang uminom ng kaunti at mumiti. Si Emperor Jiang, sa katunayan, ay nag-iisip lamang tungkol sa katotohanan ng mga bagay. Hindi ko pa rin maasahan ito. Si Xiaoyao ay naniniwala na tama ang iyong hula tungkol sa bagay na ito. Sa ibang araw, dadalhan kita ng ilang bote ng magagandang alak. Sa mga sandaling iyon, isang gwapong binatilyo ang pumasok. Diretso siyang pumunta sa tabi ni Emperor Jiang. At siya ang nag-iisang anak ni Emperor Jiang, si Jiang Nantian. Tumingin si Emperor Jiang kay Jiang Nantian na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Anak, narinig mo na ba ang tungkol sa nangyari sa Yanyu City? Tumango si Jiang Nantian na may kalmadong anyo. Itay, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Kung talagang nais ng batang iyon na magpakamatay. Sa araw ng pagsusulit, hindi ako magdadalawang isip. Tumawa si Jiang Di at pinatay ang kanyang balikat. Magaling na bata. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga nakatatanda. Tandaan, huwag kang maghanap sa batang iyon ng tahimik. Kami ay isang pamilya ng mga cultivator. Anumang maliit na bagay ay maaaring palakihin ng mga taong may masamang intensyon. Sa talento ni Tian, tiyak na siya ang magiging nangunguna sa pagsusulit ngayong taon. Kailangan lang naming maghintay at makita yon. Ang katatawanan ng batang iyon ay sapat na. Kasabay nito, ako ay naglalakad pauwi. Biglang narinig ko ang boses ng sistema sa aking isipan. Ginoo, napakagwapo mo ngayon. Inilagay ko na ang gantimpala sa system space. Nang marinig ito, hindi ko mapigilang ngumiti. Mainit na sinagot si Emperor Zhu at binigyan ang gantimpala. Ang foundation building pill ay hindi masama. Matapos ang lahat, ang mga ganitong tao ay tiyak na hinding-hindi nila sasaktan ang kanilang sarili. Isang oras mamaya, nakarating ako sa isang palengke. Ang bawat maliit na tindahan ay puno ng iba't ibang gulay at prutas.
Sa oras na ito, isang lalaking may matipunong katawan at mahabang balbas. Ang kalalakihang nasa katanghaliang gulang ay nakangiti at kumaway sa akin. Hoy, bumalik na si Muchen sa amin. At sa tabi ng tindahan ng gulay, isang babae. Ang gitnang babae ay sumulyap sa butcher. Butcher, anong ibig mong sabihin na si Muchen ay iyo? Siya ay talagang anak ng aking tiyan na nagbebenta ng gulay. Nang makita ang dalawa, agad akong ngumiti. Ngumiti ako at lumakad patungo sa kanila. Tio Butcher, Tia Gulay, magandang hapon sa inyo. Dahil ang aking tahanan ay nasa tabi ng palengke. At ako ay dumadaan sa kanilang tindahan bawat araw papuntang paaralan. Dumaan ako sa tindahan ng dalawa. Nang maglaon, nalaman ng dalawa na ako ay ulila. Mula noon, palagi nilang inalagaan ako. Lalo na ang butcher, kahit na siya ay mukhang matigas. Pero sa tuwing, pinapagawa niya akong maglabas ng basura o maglinis. At pagkatapos ay binibigyan ako ng 15 kilo ng karne. Kapag tumanggi ako, siya ay nagiging seryoso ang mukha. Bakit mo ako tinitingnan na mababa, Tio? Basta tamad lang akong maghanap ng ibang tao para tumulong maglinis. Kaya ko pa ring bayaran ang kaunting sahod na ito. Saan ba ako nagkulang sa pagunawa na ang mga butcher ay talagang gusto lang talagang bigyan ng kaunting karne ang sarili. Kaya sa isang paraan, para sa akin, mas parang pamilya sila sa mundong ito. Mga taong malapit sa akin sa mundong ito. Esa, huwag mo nang isipin ang mga bagay-bagay sa internet. Kung hindi talaga, baka hingin mo ang tulong ni Tio. Anong kalokohan yan, balasubas? Nang marinig ko yon, agad akong lumapit at tinakpan ang bibig ng butcher. Tio, huwag kang magbibiruan. Siyempre, mahalaga rin siya sa lipunan. Akala mo'y bata ako at hindi mo ako iniisip. Pero iba ang sitwasyon mo kung may makakarinig. Baka dalhin ka nila ng palihim at hindi na ito maganda. Ang matatandang babae sa tabi ay umuungol. Kinuha niya ang isang bag na puno ng gulay at inabot sa akin. Esa, ito na lang ang natirang gulay para sa araw na ito. Kumuha ka ng pagkain na ito. Huwag mo ring pakinggan ang mga walang kwentang sinasabi ng iyong tiyuhing karne. Sa ganitong kalagayan, pupunta pa siyang makipag-usap kay Haring Zhu. Tinatayang matatakot siyang umihi sa kanyang pantalon kapag nakita na siya. Alam kong kapag umiiwas ako, tiyak na pagmumurahan ako. Wala nang magawa kundi ngumiti habang tinatanggap ito. Salamat kay Aling Tsai at salamat sa inyo. Ako ang mag-aalaga sa inyo sa hinaharap. Pagkatapos kong lumabas sa pamilihan, lumiko ako sa kanto. Bumalik ako sa aking lumang maliit na bakuran. Puno ng ligaw na bakawan ang pader ng aking payak na bahay, na may mga berdeng ligaw na halaman na umaakyat. Ang mga batong asul sa harap ng pinto ay punong-puno ng butas. Ginoo, ang bahay niyo ay napakaliit. Na, talagang maliit. Kinuha ko ang susi mula sa ilalim ng paso sa tabi. Nagpatawa ako nang walang magawa sa susi ng pinto. Pagkapasok ko, pumunta ako sa kusina at binuksan ang itim na plastic na bag na ibinigay ng butchers. Puno ito ng malalaking piraso ng karne ng baka. At binuksan ko rin ang mga gulay na ibinigay ni Aling Tsai. Sa isang tingin, makikita mong tiyak na hindi ito mga natirang ibinenta. Sa loob ko, hindi ko maiiwasang makaramdam ng isang mainit na pakiramdam. Ang mga damdaming hindi maipahayag ay dumaloy sa aking isipan. Marahil hindi ako kailanman nag-iisa. Hindi nagtagal, ilalagay ko ang nahugasan na beef at mga gulay sa loob ng kawali. Naghahanda akong magluto ng isang pot ng sabaw ng baka. Pagkatapos, bumalik ako sa sala at nagsimula. Mag-aral nang natanggap na ngayon. Habang ang mga mantra ng teknik ay nagsisimulang umandar. Ang mahihinang espiritu ng langit at lupa ay tahimik na nagsimulang magtipon-tipon. At sa paligid ng aking katawan, tila may banal. Nagniningning ng banayad na gintong liwanag. Hindi ba ang lahat ng espiritual na lakas ay kulay maputlang asul? Paano ako nagiging gintong kulay? Sa mundo ng aking Panginoon, ang mga teknik at ang antas ng mga teknik sa pakikidigma ay nahahati sa langit, lupa, itim, at dilaw. Kahit na hindi ko maipaalam sa iyo ang antas N. Ngunit tiyak na ito ay mas mataas sa antas ng Chenji ni. Kaya ang hindi pangkaraniwang aspeto N. Kailangan mo pang tuklasin ito sa iyong sariling paraan. Tungkol naman sa gintong espiritual na lakas, isa lamang ito sa mga classic. Isang nakatagong benepisyo lamang. Ang sinabi ng tagapamagitan ay nagdulot ng pagkabigla sa aking puso. Dapat alam mo na ang buong bansa ng Huaxia ay marahil. May mga pamilyang may mga antas ng kasanayan sa langit. Ay tanging iyon lamang sa 5 estadong imperial. Isang oras ang lumipas, biglang umingay ang boses ng tagapamagitan. Panginoon, ang kaldero. Anong kaldero? Naku, ang aking sopas na karne ng baka. Nang makabawi ako, tumakbo ako ng direkta sa kusina. Ang amoy ng karne ng baka ay sumasalubong sa akin, na masugid na nagpapasigla sa aking panlasa. Sa aking tiyan ay may mga alon ng gutom. Wala akong panahon para magingat, agad kong kinuha ang malaking piraso ng buto ng karne ng baka sa aking bibig. Sa hindi nagtagal, isang malaking kaldero ng 3 libra. Ang karne ng baka ay aking nakain ng lubos. Matapos kumain, ako ay nakadagan na may bilog na tiyan, at nakahiga sa sofa. Tagapamagitan, anong nangyayari sa aking kakayahang kumain? At ang uri ng sobrang iyon, ng gutom ay sobrang hindi komportable. Ito ang tanging kapintasan ng Overheaven Art, Ginoo. Nang marinig ko ito, agad akong nakaisip. Ang katangian ng Overheaven Art, bukod sa mabilis na pagsasanay, ay ang pag-absorb ng malaking halaga ng blood energy. Ibig bang sabihin ay makakapag-absorb din tayo ng blood energy sa pamamagitan ng pagkain ng karne? Siyempre, ang karne ay talagang naglalaman ng blood energy. Ang dahilan kung bakit kayo ay sobrang nagugutom, Ginoo, ay dahil sa panahon ng inyong pagsasanay sa Overheaven Art, ay nag-absorb kayo ng malaking halaga ng blood energy sa inyong katawan. At ang pagkain niyo ng karne ng baka ay naglalaman ng blood energy, na eksaktong nakakapuno sa naubos ninyo. Kaya naman kumain kayo ng higit. Ngunit ang karne ng baka na nakain niyo kanina, Ginoo, ay marahil hindi karaniwang karne ng baka, kundi ito ay mula sa isang lugar na mayaman sa spiritual energy, na inalagaan ng mga premium na karne ng baka.
Nang marinig ko ito, ako'y nagulat at labis na nagduda. Ang mamamatay ng hayop ay isang ordinaryong tao lamang. Saan naman manggagaling ang mga premium na karne ng baka? Paano, Zongzi, nagkakamali ka ba? Hindi magkakamali ang aking amo. Sa tamang dahilan, ang iyong ginugol sa pageant sa'yo ay kailangan ng hindi bababa sa 8 libra ng baka para makabawi. Ngunit kumain ka lamang ng 3 libra at nakaramdam ka na ng kabag. Ipinapakita nito na tiyak na maraming presensya ng dugo sa karne. Pagkatapos marinig ito, ako'y nag-isip ng malalim. Hindi kaya ang tiyuhin ng mga suso ay isa ring tagapagsanay, at ang karne ay mula sa malapit na bundok ng mga demonyo, dahil tuwing umaga, ang katulong sa karne ay regular na lumalabas ng ilang oras para bumili. Tingnan mo rin ang ilang mga nagbebenta ng karne sa tabi niya. Pinili nilang magpasok ng mga paninda mula sa tagagawa. Wala na, huwag nang isipin yon, ang mahalagang bagay ngayon ay isipin kung saan makakakuha ng maraming karne. Ang pajensayo ng isang oras ay nangangailangan ng 8 libra ng baka. Sa presyo sa merkado na 30 bawat isa. Saan naman ako makakakuha ng ganitong karaming pera para bumili ng baka? Ang aking buwanang allowance ay 2,000 piso lamang. Ang aking amo ay hindi kailangang umasa sa pagkain para sa dugo. Maaari rin itong masipsip gamit ang pamamaraan ng pagtakip sa langit. Ang tindahan ng tiyuhin mong tagapagpatayan ay hindi ba't ito'y isang malaking lugar ng dugo at lakas? Nang marinig iyon, bigla akong tumayo, na may nakalutang na mukha ng saya. Magaling ka, tiyuhin. Kinabukasan ng maaga, ako'y simple. Pagkatapos maligo, pumunta ako sa palengke. Magandang umaga, tiyuhin. Ah, maaga ka, kapatid na Muchen. Ang tagapagpatayan ay handang umalis sa kanyang malaking sasakyan. Bigla akong lumabas mula sa bintana sa tabi. At iyon ay ikinagulat niya. Hinaplos ko ang likod ng aking ulo na nahihiya. Hehehe, pasensya na, tiyuhin. Tumingin ang tagapagpatayan sa akin at nagalit na sinabi. Sabihin mo na, bakit di ka natutulog ng maaga? Bakit kagising na ganyan kaaga? Tiyuhin, hindi sapat ang allowance ko ngayong buwan. Maaari bang ibigay mo sa akin ang karne na dinadala mo araw-araw? Lahat ay ibigay mo sa akin para ako ang humawak. Ayaw ko ng bayad, 2 kilo ng karne na lang ayos na. Nang marinig yon, kumuha ang tagapagpatayan ng cellphone mula sa kanyang bulsa. Agad siyang nag-type sa screen. Bigla na lang tumunog ang cellphone ko sa susunod na segundo. Dingdong, nakatanggap ka ng 2,000 yuan sa iyong bank card. Hindi ko na nagawang makapag-react, si Tu. Uncle ay agad na umandar ng malaking truck. Malapit na ang pagsusulit, ano nang kita na naman ito? Kung hindi sapat, pautangin si Uncle Tu, tandaan na ito ay utang at kailangan ibalik. Agad kong hinawakan ang bintana ng sasakyan ng buong lakas. Para hindi makapagumpisa si Tu ng truck. Uncle Tu, kung ganyan, hindi na ako mag-aaral. Araw-araw pagkatapos ng klase, tutulungan kita. Baka makaapekto ito sa pag-aaral ko. Nag-isip si Tu ng saglit at umungol ng malamig. Dahil talagang gusto mong magtrabaho, hindi na kita pipigilan. Pupunta na ako ngayon para kumuha ng kargamento, hanapin mo na lang ako pagbalik mo mula sa klase. Pagkatapos umalis ni Uncle Tu, napabuntong hininga ako at tumango. Tumingin ulit ako sa oras, maaga pa. Baka mas mabuti pang pumunta muna ako sa tindahan ni Uncle Tu. Tingnan kung makakaakit ako ng kaunting dugo. Nang dumating ako sa labas ng karnehan na puno ng pananabi, si Auntie K ay abala sa pag-aayos ng mga gulay na ibebenta niya ngayon. Nang makita akong papalapit, agad na napuno ng ngiti ang kanyang mukha. Yo, bakit ganoon ka agad nag-aral si Muchen ngayon? Pinaabot ko ang kamay ko kay Tita Kay. Magandang umaga, Tita Kay. Nagka-insomnia ako, kaya dumaan ako para tumulong. Si Tito Tu ay naglilinis ng karnehan. Si Tita Kay ay nagpakita ng kaunting pag-aalala. Baka naapektuhan si Muchen nang nangyari kahapon. Agad akong umiling. Wala yon, Tita Kay, huwag kang mag-alala. Siguro, baka sobra lang akong kumain kahapon. Mamaya, tutulungan ko si Tito Tu na maglinis sa karnehan. At pagkatapos, tutulungan din kita sa mga gulay. Pagkatapos kong sabihin yon, hindi na ako naghintay sa sagot ni Tita Kay. Agad akong tumakbo papasok sa karnehan ng butcher. Tinanong muli ni Tita Kay ang kanyang sarili. Ano ba ang ibang mga tanong? Pinanood ni Tita Kay ang payat na likuran ni Yun Muchen. Ang kanyang pag-aalala ay hindi nabawasan kahit kaunti. Dapat alam na ng mayari ang nangyari sa maliit na master. Zuhan Tian, talagang gusto mong mapahamak. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Tita Kay. Ang mga sariwang pipino na inilagay sa pwesto ay biglang sumabog. Sa sandaling pumasok ako sa karinderya. Agad kong sinimulan ang overturning technique upang salain ang enerhiya ng dugo mula sa karne ng baboy, baka, at tupa sa mesa. Nakita kong malinaw na tumataas ang enerhiya ng dugo. Labis ang saya ko sa aking pakiramdam. Tulong, sabi mo ba gamitin ko muna ang enerhiya ng dugo para sa raffle? O gamitin lahat para sa pagsasanay ng overturning technique upang makamit ang bagong antas? Sa kasalukuyan, batay sa mga yaman mo, unang mag-breakthrough sa level isa 0 ng key refining stage. Pagkatapos ay gumamit ng foundation establishment pill para lumusot. Iyan ang pinakamagandang plano. Nang marinig iyon, tumango ako, may katwiran. Pero bigla akong nakaisip ng isang bagay at nagtanong. Tama ba, tulong, ang key refining stage ay may 9 na antas lang. Ang tunay na key refining stage ng tao ay may kabuuang 10 antas. At ang huling antas ay tinatawag na ultimate realm. Ang ultimate realm ay hindi basta-basta maabot ng karaniwang tao. Pero kapag pumasok na sa ultimate realm, ang lakas sa labanan, ito ay magiging isang geometrikong pagakyat. Ang labanan sa mas mataas na antas ay magiging madali. Nang matapos ang sinabi ni Tongzi, itinuro ko ang aking sarili. Tongzi, sinabi mo na makakapasok ako sa sukdulan. Kaya't sinasabi mo na ako ay isang pambihirang henyo. Hindi, pero dahil nandito ako, mahal na guro, makakaya mong tuluyang mangibabaw sa lahat ng mga henyo sa buong panahon. Tiyak na gawin nating ang buong mundo. Lumuluhod sa ating mga paa. Sa narinig, ang aking dugo ay nagsimulang magliyab. Ang aking mga mata ay nagbigay ng 2 sinag ng ginto.
Nagsimula akong buong pusong sumipsip ng dugo mula sa karinderya. Pagkatapos ng kalahating oras, nakakuha ako ng higit sa 500 halaga ng dugo. Guro, ito ay dahil sa'yo, butcher. Ang kalidad ng mga karne na ito ay maganda. Kung hindi, ang mga halos 20 kilo ng karne na ito. Sa pinakamarami, makakakuha lamang ng higit sa 200 halaga ng dugo. Tumango ako at tumingin sa oras. May oras pa kaya maaari munang umuwi at magtagumpay. Ipagpatuloy ang klase pagkatapos mag-level up sa 8th layer ng key gathering. Pagkatapos, tinulungan ko si NJ, kaya naayusin ang kanyang gulayan. Ag hindi ito, mabilis akong tumakbo pa uwi para ma-gen sayo. Sa mabilis na pag-ikot NJ, ang espiritu ng mundo ay mabilis na nagtipon sa paligid. At ako ay naglalabas ng banayad na gintong liwanag. Habang isang malalim na tunog ang umuusbong mula sa aking katawan. Ang gintong espiritual na lakas sa aking paligid ay sumabog ng biglaan. Ang aking antas ng pagsasanay ay sa wakas umabot sa 8 antas NJ. Kasunod nito, dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata. Tumingin ako sa aking 2 kamay. Ang mga ugat sa aking mga braso ay gintong dilaw. Bahagyang nagpapakita ng napakamahiwagang anyo. Bakit parang ang lakas ko ay lumakas ng husto? Panginoon, ang iyong katawan at mga meridian ay pinalakas at binago ni. Siyempre, mas malakas ito kaysa sa karaniwang 8 antas ni. Nang biglang magring ang aking telepono para sa mensahe. Nang matapos kong basahin ang natanggap na mensahe, sa isang iglap ako ay natigilan sa aking pwesto. Nahulog pa ako sa aking mga paa. Pagkatapos, hindi ko naisip na pinihit ko ang screen. Malayo na ang lumipas, nakapagbigay lang ako ng ilang salita, at sana'y maging masaya ka. Pagkatapos ng pagpapadala, parang nawalan ako ng kung ano sa aking puso, labis na walang laman. Bumalik ang oras sa kahapon, winasak si King Sin. Matapos bawiin ni Zuhuntian ang kanilang pamilya. Agad na kinumpiska ni Zuhuntian ang cellphone ni King Sin. King Sin, tingnan mo kung anong uri ng tao ang hinahanap mo. Samantalang si King Sin sa tabi, pinipilit niyang itaas ang kanyang ulo upang hindi mabasa. Ang maliliit na perlas mula sa kanyang pulang mga mata ay nahuhulog. Itay, kung sino ang hinahanap ko ay aking kalayaan. Di ba't ang layunin mo sa pagbuo sa akin ay upang gawing kasangkapan sa pagsasama ng aming pamilya? Ngunit pagkatapos niyang sabihin iyon, bumangon ang isang sampal. Agad na napuno ng isang katahimikan na parang kamatayan ang buong lugar. Tumingin si King Sin kay Zuhuntian nang may hindi makapaniwala. Ang nanginginig na kamay ay dahan-dahang umangat. Tinakpan ang kanyang mukha na pulang-pula. Ang maliliit na perla sa kanyang mga mata ay hindi na mapigilan pang mahulog. Okay, naiintindihan ko na, hindi ka na magiging tatay ko mula ngayon. Nang matapos magsalita, humarap si Zhu King Sin at umalis. Malakas na humitit si Zhu Henshan ng sigarilyo at nagayos ng kanyang buhok. Itinago ang bahagyang nanginginig na mga kamay sa likuran. Kung aalis ka, hindi siya mabubuhay. Huminto si Zhu King Sin sa pintuan. Bigla siyang humarap, ang luha ay umaago sa kanyang mukha habang nagtatanong. Zhu Henshan, ano ang ibig mong sabihin? Si Zhu Henshan ay may kumikiskis na talukap ng mata at pinipigilan ang sarili. Sa puso, may magulong damdamin at malamig na nagsalita. Alam mo ba, kung hindi ko ipaalam sa lahat ang tungkol dito ngayon, kapag natuklasan ng mga tao mula sa Jiang Clan, ang tungkol sa iyo at sa batang iyon, kaya hulaan mo kung ano ang gagawin ng mga tao mula sa Jiang Clan. Nang marinig iyon, parang may tumama sa puso ni Zhu King Sin. Ang kanyang mukha ay nagsimulang maguluhan. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Tay, ang ibig mong sabihin ay sila ay lihim na atake yun Mokchen. Si Zhu Henshan ay umungol ng malamig at nagsabi ng walang gana. Ngayon ay hindi na. Ang iyong ama ay pinalutang na ng mga tao sa buong bansa. Alam mo na ang tungkol sa bagay na ito. Sinabi mo na kung may mangyari sa batang si Yun Mokchen. Sino ang unang sususpetsahing tao ng iba? Medyo hindi makapaniwala si Zhu King Sin. Matapos ang saglit na pag-aalinlangan, nagsalita siya. Tay, hindi mo naman ako sinuportahan sa kanya, di ba? Bago pa natapos ni Zhu King Sin ang kanyang sasabihin, agad na pinutol ni Zhu Honshan. Siyempre ay hindi rin. Ang batang iyon ay isang inutil na mabilis. Nag-aral na siya para sa exam bago pa nagumpisa ang kanyang pagsasanay. Para sa iyo, sila ay mga tao mula sa dalawang magkaibang mundo. Ayaw ko lang na siya ay maging biktima ng pagkatao ng dalawang lahi. Bago pa natapos ni Zhu Honshan, muli na namang nagalit si Zhu King Sin at agad na kinuha ang cellphone mula sa kamay ni Zhu Honshan. At ang oras ay bumalik sa kasalukuyan. Kakapadala ko lang ng mensahe at sa susunod na segundo ay muling tumunog ang cellphone. Nang buksan ko ito upang tingnan, ako ay nahulog sa katahimikan. Mula sa aking Juan, walang ibang bagay. Wala nang iba, Chunzi, makikita mo ba ito? Alam na alam ng mayari, Chunzi. Papayag ka bang magpalitan ng 10,000 energy points? Tumigil ka, nagiging madilim ang aking isipan. Talagang madilim ang Chunzi na ito, hindi ito nag-iisip ng pagkakataon. Sa aking kawalang magawa, kailangan kong magpadala ng isa pang mensahe. Anong ibig mong sabihin, King Sin? Ngunit pagkatapos maipadala ang mensahe, tila ito'y nahulog sa dagat. Sa kabila, si Zhu King Sin ay nagiinit ang mukha sa galit. Nakatayo siya habang nakasaklay ang mga kamay sa balakang at patuloy na naglalakad pabalik-balik. Ang malaking hangal ay hindi alam na ang salitang ito ay maaaring iugnay sa aking online na pangalan. Mula sa Tia King Juan, wala nang ibang bagay, hinihintay ko ang hangin at ikaw. Hanggang sa, ang hangal, sa kabila ng lahat ng hadlang ng mundo sa atin. Dapat kang maghintay na ako'y maging isang tunay na pambihirang mandirigma. Sa mga panahong iyon, nais kong ipaalam sa buong mundo na ikaw ay aking lalaki. At ang tatlong salitang walang ibang bagay ay patuloy na umuugong sa aking isipan. Marahil ito'y isang uri ng kaaliwan. Ang aking mga mata ay puno ng sariling pagtawa sa sarili nang hindi ko namamalayan. Sa hindi ko inaasahan, nakarating ako sa Tianshui High School. Magandang umaga, Yunje. Mula sa malayo, isang matabang tao ang may dala.
ng isang sulyap na mga bola ng buhok na tumatakbo patungo sa akin. Yunje, kahapon ay nahirapan ka kay Zudi at nagkaroon ka ng kasikatan. Matagal na, ang mga salita ng mataba ay puno ng paghanga. Bigla niyang naisip ang isang bagay. Pero hindi ko alam kung paano. Ang balita tungkol sa iyo kaninang umaga. Hindi ko mahanap kahit paano. Pero sa daan papuntang paaralan, narinig ko. Ang pinakamaraming usapan ay tungkol sa iyo. Nang marinig ito, napakunot ang aking noo at nag-iisip na sumagot. Mula sa tabi, isang tunog na labis na hindi kaaya-aya ang dumating. Yon mo Chen, nasabi ko na noon pa. Ikaw at si Zhu Qingxin ay talagang mga tao mula sa ibang mundo. Sila ay mga swan, samantalang ikaw ay kahit na hindi maituturing na palaka. Ang nagsasalita ay ang aking kaklase na si Luming. Isa rin siya sa mga dati nang nagmamalabis kay Zhu Qingxin. Isa sa mga maraming nagmamalabis. Ang kanyang level ay nasa ika-8 antas ng key training. Bago pa ako makapagsalita. Matagal nang walang dahilan, naglabas siya. Nang presensya ng ika-9 na antas ng key training. Luming, paano ka nagsasalita? Gusto mo bang makipag-away? Ang ingay dito ay mabilis na humata. Ng atensyon ng mga kaklase sa paligid. Tingnan mo, hindi ba yon si Ying? Si Yon Mo Chen na bagong ni Zudi, di ba? Talagang gwapo, pero si Luming. Baka may butas ang ulo niya. Kahit si Zudi ay hindi natatakot sa kanya at lumapit pa para maghamon. Ngayon, ayos lang kaibigan niya. Si Xu Jiupang ay nandyan sa tabi para sumuporta. Siya ay isang nangungunang estudyante sa 9 na antas ng key training. Malupit na tumitig sa akin si Luming. Ang kamao na nakatago sa kanyang manggas ay mahigpit na nakakapit. Sa huli, umalis siya na may pagkamangmang sa mata ng lahat. Iyan walang kakayahan pero nakikipagsabayan. Tara, Yunje, huwag na lang natin pansinin ang taong ito. Sandali, Luming. Sa oras na yon, bigla akong sumigaw para pigilin si Luming. Lahat ay naguluhan at hindi alam kung ano ang balak ko. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat, nilapitan ko si Luming. Tumuro ako sa hindi kalayuan kay Xu Jiupang. Umalis ka dahil natatakot ka sa kanya, di ba? Si Luming, na puno ng galit at namumula ang mukha, ay nagsabi. Kung hindi, nahihiya na ako. Talaga bang iniisip mo na natatakot ako sa iyo na nag-aaral ng enerhiya? Basura sa ika-7 antas ng pag-aaral ng enerhiya. Hindi naintindihan ni Luming ang aking kanan na kamao. Bigla akong umatake sa kanyang tiyan. Si Luming ay tiyak na nagsuka ng isang bahagyang. Dugo ay tumalsik pabalik. Malakas itong bumagsak sa lupa. Ako naman ay nakatayo sa lugar at malamig na nakatingin sa kanya. Ang presensya niya ay nasa ik-8 na antas ng pag-aaral ng enerhiya. Walang pasubali itong sumabog. Anong panahon din si Yun Mo Chen ay nakalusot na sa ik-8 na antas ng pag-aaral ng enerhiya. Masyadong malalim ang pagkakatago. Pero sa tingin ba ninyo, ang ik-8 na antas ng pag-aaral ng enerhiya ni Yun Mo Chen ay mas malakas kumpara kay Luming? Sana ay mapanatili mo ang iyong bibig sa hinaharap. Alin sa inyo ang daga at alin ang pusa, alam mo na siguro. At pati na rin ang tungkol sa akin at kay Zhu Qingxin. Hindi ito sakop ng isang estranghero. Sa susunod na pagkakataon, hindi na ako magiging maawain. Nang matapos kong sabihin, tinawag ko ang nasa tabi na naguguluhan. Matagal nang umalis si Xu Jiupang. Si Luming ay nakadapa sa lupa, mahigpit na hinahawakan ang kanyang tiyan gamit ang dalawang kamay. Isang malupit na ngiti ang lumabas sa kanyang mga mata. Yun Mo Chen, maghintay ka sa akin. Agad kaming dumating ni Xu Jiupang sa silid-aralan. Ngayon, ang leksyong ito ay tungkol sa praktikal na paggamit ng mga armas. At ang guro sa klase na si Luo Wuking ay nakatayo sa harap ng silid-aralan ng martial arts. Para sa bawat kultista, napakahalaga ang pagpili ng tamang armas. At ang pinakakaraniwang armas ay ang espada. Matapos ang lahat, ang espada ay ang pinuno ng lahat ng armas, isang espada ay kayang sirain ang libu-libong batas. Habang sinasabi ito, inilabas ni Luo Wuking ang kanyang armas. Isang mahabang espada mula sa istante. Isang matalim na saksak sa unahan. Ang mahabang espada ay tumama sa hangin na nagbigay ng malinis at nakabibinging tunog. Si Luo Wuking ay nakasuot ng puting damit na siya ay pumuputok. Ibinangon ang mahabang espada na may matalim at makapangyarihang galaw. Maraming mga estudyanteng babae ang nahulog sa kanyang alindog. Wow, ang galing ni Guro Luo. Totoong sobrang astig iyon. Maayos na inilipat ni Luo Wuking ang mahabang espada. Kinuha niya ang mahabang baril sa tabi. Siyempre, walang sandata na ang pinakamatindi. Tanging ang pinakaangkop para sa sarili ang mahalaga. Malawak ang saklaw ng atake ng mahabang baril at mataas ang pinsala. Masakma ito para sa mga manggagamot na may lakas. Pagkatapos niyang sabihin yon, muling inilang ni Luo Wuking ang kanyang kamay. Ang mahabang baril ay mabilis na dumaan sa hangin at nagdulot ng mga alon. Samantalang matiwasay na ipinapakita ni Luo Wuking ang mga sandata sa mga kaklase. Biglang narinig ko ang boses ng sistema sa aking isipan. Amo, anong nais mong gamitin bilang iyong pinaka-ekspertong sandata? Hindi ako agad sumagot. Sa halip, patuloy kong inaalala sa aking isipan ang iba't ibang sandatang ipinakita ni Luo Wuking. Gusto ko lahat ng iyon. Talagang katulad ng dati. Parang narinig ko sa aking isipan. Ang isang napakatahimik na buntong hininga. Sa susunod na sandali, agad na pinabulaanan ng sistema. Amo, nagkamali ka ng narinig, wala akong sinasabi. Ang kakaibang reaksyon ng sistema ay nagdulot sa akin ng kaunting pagkalito. Bakit hindi ko maaring sanay ng lahat? Ang amo ay hindi maaaring magtaglay ng dalawa sa isip. Nandyan ka, kaya't hindi ako natatakot na hindi matutunan. Tungkulin mo na isipin sa hinaharap kung isang araw. Kung mawala o masira ang aking espada. May isang baril sa tabi, hindi ko pa ito alam. Labas ba ang makipaglaban ng walang armas? Pero amo, wala nang pero, Tungkulin, naniniwala ako sa iyong kakayahan. Matagal na nag-isip si Tungkulin at nagsabi, sige na, amo. Sa pagkakataong ito, si Luo Wuking ay bumalik. Mga klase, kailangan niyong malaman ito. Madaling pumili ng angkop na armas. Pero upang magtagumpay sa isang partikular na larangan ng armas, talaga namang mahirap makamit ang tagumpay.
At sa maraming armas, ang pinakamahirap ay ang espada. Kasunod nito, may isang tanong mula sa karamihan. Bakit, Guro Lo? Pakiramdam ko, ang mahabang espada ay hindi ganon kadali. Guro Lo, pakiramdam ko rin ay madali ang espada. Sinasabi ito ni Luming na may layunin sa harapan ng lahat. Kumilos ng kaunti gamit ang mahabang espada. Nagpos ng akala niya ay sobrang gwapo siya. Nakita ni Lo Wuking at walang magawa, umiling na lamang. Kung nais mong maging isang tunay na espada, kailangan munang magawa ang isang espada na puputol ng buhok. Kung hindi mo kayang gawin ito, huwag mo nang isipin iyon. Sa susunod na sandali tumawag si Lo Wuking. Nagsiing ng kamay upang ipakita kay Luming na lumapit. Ay, anong ginagawa mo, Guro Lo? Si Lo Wuking ay tumingin sa kanya ng mabilis. Kinuha ang buhok na kanina lamang ay nahatak mula sa kanyang ulo. Inihagis ang nahulog na buhok sa hangin. Sa isang iglap, isang sinag ng espada ang kumislap. Ang buhok ay nahati sa dalawa at nahulog sa lupa. Ang tapang naman, itong pagiging sword cultivator, kukunin ko na talagang todo. Ang mga mata ko ay nagniningning at ang puso ko ay sobrang sabi. Pagkatapos, ang mga kaklase ay nagsimulang pumili ng iba't ibang sandata upang subukan. At ako ay tumingin ng may kuryosidad sa tabi. Si Xu Jiupang na abala sa pagkain ng balut. Xu Jiupang, anong sandata ang nais mong piliin? Si Xu Jiupang ay hindi agad nakasagot, kundi inugoy niya ang natirang kawayan ng itlog. Kuya yon, gusto kong madyan sayo ng mahabang spear. Anong tingin mo, gwapo ba? Ang pagsasanay sa spear ay bagay na bagay para sa katawan mo bilang isang cultivator. Magpursige ka. Si Xu Jiupang ay tumawa ng sabay na nagsabi. Kuya yon, ano ang pinili mo? Lahat ay mag-aaral sa pangunahing espada. Si Xu Jiupang ay nagulat. Kung si Yun Muchen ay nagsabi na mag-aaral sabay-sabay, isang dalawa ng armas ay maintindihan pa. Lahat ng armas, ano bang kabaliwan nito? Si Dearming na nakikinig sa tabi ay nagsalita. Agad niyang binuksan ang tirada ni Wuking. Hahaha, mga kaklase, tingnan niyo agad. May isang taong nagmamayabang dito. Kahapon lang ay nakipag-usap ako kay Emperor Zhu. Ngayon ay nagmamayabang na naman na gusto niyang mag-aral ng lahat. Ang mga armas ay talagang nakakatawa. Sa isang iglap, ang buong klase ay muling nag-usap. Talaga bang si Yun Muchen ay ipinanganak na may ganitong hitsura? Nang panahong iyon, puno ang kanyang mga punto sa physical attractiveness. Pero sa bahagi ng utak, nakalimutan ang mga puntos. Huwag mo na siyang pansinin, galing siya sa isang bahay ampunan. Alam lang niyang magsalita ng malalaki, anong utak meron siya. Tama na. Sa oras na yon, sumabog ang buong lugar. Lumabas ang isang nakakatakot na aura. Si Luming at ang ilang kaklase na nagbiro kanina. Lahat ng kaklase ay naitalon na nasa lupa. Sa sandaling ito, ang napakaganda na mukha ni Lo Wuking ay labis na madilim. Sa susunod, huwag kang magsalita ng ganyan tungkol sa mga kaklase mo. Pagkatapos ng klase, maghintay na lang na kunin kayo ng mga magulang sa klinika. Muchen, lumabas ka sandali. Pagkatapos sabihin ang dalawang ito, lumiko si Lo Wuking at umalis sa pinto. Mga kapatid, mali ba ang naramdaman ko kanina? Nagkaroon ng pagkayamot si Guro Lo. Si Luming ay naguluhan habang tumatayong mula sa lupa. Sabi niya sa paligid ng ilang kaklase. Hindi ka nagkamali sa naramdaman mo, ito ay pagkayamot lamang. Ito ay sa akin. Habang bumabagsak ang boses. Matagal na, ang malaking paa na may sukat na 4 na po. Diretsong pinagsipa sa mukha ni Luming. Si Luming ay naitalo ng ilang metro at nawalan ng malay. Huwag na kayong magsalita pa tungkol kay Yunje, ito na yon. Alam niyo ba ang mangyayari sa inyo? Sa labas ng silid-aralan, ang guro na si Lo Wuking ay nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Muchen, sabihin mo sa guro ang totoo. Naapektuhan ka ba ng nangyari kahapon? Tumaas naman ang iyong kakayahan. Ngumiti ako ng may lungkot at umuga ng ulo. Guro Lo Wuking, wala po talaga akong ginawang ganoon. Itinaas ni Lo Wuking ang kanyang manipis na kamay at dahan-dahan. Itong tinapik sa aking noo. Kung ganon, bakit hindi ka pumili ng isang magandang armas? Naiwan pa ang mga ganoong malalaking salita. Mahalaga ang armas, ngunit bawat armas ay kailangan mong sanayin. Nasaan ang oras para magsanay ng antas? Dahil hindi ko maaring sabihin ang tungkol sa sistema sa sinuman. Kaya't nagkunwari akong may pagdududa at sinabi. Paumanhin, Guro Lo Wuking. Plano kong maging isang espada na tagasanay kanina. Ito ay dahil sa kaunting pagkamakasarili. Hindi nagbigay ng masyadong maraming salita si Lo Wuking. Kumuha siya ng isang espada mula sa kanyang espasyo na singsing. At ibinigay ito sa aking kamay. Ang espadang ito ay mula sa aking kabataan. Ang ginagamit ay antas ng suwan, gitnang antas. Sakto lang na ikaw ay sasali sa pagsusulit sa kolehiyo. Isipin mo na lang na hiniram ito ng guro sa'yo. Ako'y may pagdududa, ang mahabang tabak na ito ay talagang para sa akin. Para sa akin na yon, ito ay parang ulan sa tamang panahon. Ang perang dala ko ay hindi sapat para makabili ng dilaw. Ang mababang antas ay talagang mahirap. At ang mahabang tabak na ito ay antas ng suwan, gitnang antas. Hindi bababa sa 1,000,000 piso ang halaga nito. Nga pala, ang puwang na singsing ay ipapahiram ko rin sa'yo. Kahit na ang tabak na ito ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit para sa mga ordinaryong tao, ito ay isang napakalaking halaga. Kung mayroong mapanlikhang tao na mag-isip nito, magiging masama iyon. At kung gusto mo pang magalit, ibalik mo sa akin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, inabot niya sa akin ang isang singsing. Pagkatapos ay lumingon siya at pumasok sa silid-aralan. Ako naman ay natigilan at hindi alam ang gagawin. Ayon sa mayari, ibinigay niya sa'yo, kaya tanggapin mo na lang. Bukod pa rito, sinabi ng guro mo na ito ay hinihiram. Pagkatapos ng iyong pagsusulit sa kolehiyo, ibalik mo na lang sa kanya. Nang marinig ko yon, mahigpit kong hinawakan ang mahabang tabak. Ang mahabang tabak ay ganap na puti tulad ng jade sa ibabaw nito. May mga masalimuot na ukit ng mga ulap at bulaklak. At ang hawakan ng espada ay may inukit na salitang ulap. Ito ba ay ang mahabang espada ng pamilya ni Guro Lo Wuking? Mali, dapat itong may inukit na salitang Lo. Ayos lang, maaaring ito ay regalo mula sa iba.
Agad dumating ang oras ng hapon para sa paglabas ng klase. At sa oras na ito, pinalibutan ng mga mamamahayag ang pintuan ng paaralan. Kabilang dito ang isang matandang kakilala, si Kuya Gua. Kapatid, nakita na naman tayo. Si Kuya Gua ay bahagyang nahihiya at mumiti sa akin. Kung hindi dahil sa kanyang boss ngayon, pinilit siyang makapanayam si Yun Moche. Hindi rin niya nais na maapektuhan ang pribadong buhay ni Yun Moche. At ako naman ay nakatingin sa kamera sa mukha na puno ng pagkalito. Ano ang ginagawa niyo? Si Ginoong Yun ay nagsabi sa buong bansa ngayon na kayo at si Zhu Qingxin ay naghiwalay na. At ang anak ng Emperador Jiang na si Jiang Nantian ay tuwirang sumagot sa iyong pustahan. Kaya't maari bang itanong kung nais mo pa makipagpustahan kay Zudi? Nang marinig ko ang mga salitang si Qingxin, muli akong sinaktan ng aking puso. Hindi na nakapagpigil si Guage sa tabi. Kung hindi talaga makapagsalita ang batang ito, okay lang kung ikakawag mo ang iyong ulo. Hindi rin ako agad sumagot. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang unang trending na balita. Sa video, si Jiang Nantian ay nakaupo sa isang marangyang sala. Tinitingnan ang screen na may pagmamalaki. Dayon mo Chen, gagawin ko ito sa araw ng pagsusulit. Wasakin ang lahat ng iyong mga ilusyon. Umaasa akong hindi ka magsisisi na parang basura. Pagkatapos kong panoorin, umiti ako ng bahagya. Tumingin sa live stream ni Gage. Nakipaghiwalay na kami ni Zhu Qingxin. Totoong nangyari ang bagay na ito. Pero dahil tinanggap ko na, ang pusong ito wala akong pagsisisi. Pagkatapos, nilinisan ko ang aking lalamunan. Ang aking ekspresyon ay tila higit pa sa video. Kaysa kay Jiang Nantian sa video. Jiang Nantian, aminin ko rin sa'yo. Napakalakas, 7 antas ng Golden Elixir. Pero ano naman kung ganon? Tinitiyak ko sa iyo na gagawin ko ito sa araw ng pagsusulit. Tiyak na papaluin kita hanggang sa mamula ang iyong puwet. Sa pagbigkas ng mga salita, ang mga naroroon ay nagulat. Ang mga media ay labis na nagulat sa loob. Ang batang ito ba ay ayaw na talagang mabuhay? Dapat malaman na bawat taon ng pagsusulit sa mataas na paaralan ay may mga rate ng pagkamatay. At sa kabilang panig, nang makita ni Jiang Nantian ang live na broadcast, galit na galit siya at inangat ang coffee table. Sige, si Yun Mo Chen, tama ba? Maghintay ka lang. Sa araw ng pagsusulit, tiyak na hindi ako papayag na mamatay ka ng napakadali. Kung hindi dahil sa utos ng pamilya, matagal na siyang nagaantay upang tanggalin si Yun Mo Chen. Hindi lang siya nangagaw ng sariling faience, kundi naglakas loob pang maliitin ang sarili. Tunay na inilagay ang kapangyarihan ng imperyo sa puwet at pinagsama-sama. Kasabay nito, sa loob ng opisina ng paaralan, si Lo Wuking ay ibinaba ang kanyang telepono at sa kanyang mukha. May kaunting kasiyahan ngunit may kaunting pag-aalala. Mabuti na lang at hindi siya nabigo. Huwag mag-alala, sa araw ng pagsusulit anuman ang mangyari. Wala kang magiging problema. Nang matapos siyang magsalita, kumuha siya ng litrato. Sa litrato, isang batang lalaki ang may katawan na medyo mataba. Ang batang lalaki ay humahawak sa isang batang babae. Masaya siyang nagbigay ng scissors na tanda. At sa kanilang likuran ay maraming tao. Nakaluhod ang daan-daang libong monghe. Kasabay nito, umalis din ako. Mula sa paaralan, pumunta ako sa palengke. Nakagawian kong bumati sa tindera ng gulay. Kaya't masiglang pumasok ako sa tindahan ng butcher. Ang maokon ay bumalik ng maaga ngayon. Sakto, may inihanda akong 2 baka para sayo. Sapat na ang mga baka para sayo upang magtrabaho ng matagal. Nang marinig ito, pinahid ko ang aking mga kamay, medyo nasasabi. Tinatayang tatapusin ko ang aking misyon. Agad na ibinigay ng butcher sa akin ang isang malaking kutsilyo. Sinuri ni Maokon sa kanyang cellphone kung paano ito hiwain. Huwag kalagkarin ng mga hindi magandang hiwa dahil mahirap itong ibenta. Kinuha ko ang kutsilyo at mumiti habang nakabarang. Tio Butcher, nag-aral na ako bago ako dumating. Nagulat ang butcher at nakik-pretending na nagalit. Mas mabuti pang ilaan ang mga iniisip na ito sa pagsasanay. Medyo nahihiya akong humaplos sa likod ng aking ulo. Agad akong naglakad papasok sa isang silid ng paghahasik. Mayroon na tayong 2 pirasong higit sa 1,000 libra na napakabuting karne. Tiyak na ang lakas ng karne ng baka ay aabot sa 1,000. Ngayong gabi, tiyak na makakamit natin ito. Sa puntong ito, pumasok sa pintuan ng palengke ang isang ama at anak na babae. Ang lalaki sa gitnang edad ay nakasuot ng marangyang balabal. Ang kanyang presensya ay may nakapanghihigit na otoridad. Ang napakaganda niyang dalaga sa tabi ay nagtanong ng may pagdududa. Tay, bakit mo ako dinala dito? Dito, napakadumi at magulo. Lingling, Dad, dinala kita para makilala ang isang kakilala. Malalaman mo rin mamaya. Sa loob ng palengke, ang mga nakatatandang babae. Nang makita nila ang marangyang kasuotan ng dalawa, nagsimula silang magbigay ng mga komento. Ang kanilang boses ay bumaba sa bulungan. Ang suot nila ay tila mayaman, ilan kayang pera meron sila. Sa tingin nyo, baka sila ay mula sa isang makapangyarihang pamilya. Ang lalaki sa gitnang edad ay lumapit sa manggagapas. Sa harap ng booth niya, umiti at nagbiro. Boss, mukhang hindi gaanong sariwa ang karne mo. Konti na lang ang dugo. Magbula ka ng kalokohan. Ang karne na binibenta ko, walang makakapantay dito sa daang milya. Ngunit nang makita ng magbubuno ang dumating, biglang naguluhan siya. Malalaking patak ng pawis ang bumuhos sa kanyang pisngi. Ahahaha, ulap. Anong ulap? Ang lalaking nasa kalagitnaan ng buhay ay bahagyang umiti at pinutol ang kanyang sinasabi. Wala. Hahaha. Ang sinasabi ko, matagal nang nagdadala ng kargamento. Totoong naubos na ang amoy ng karne at dugo. Hahaha. Ang babae sa tabi na nagbebenta ng gulay ay tumingin din. Bigla siyang natigilan at natayo sa kanyang lugar. Tama, boss, may bago akong karne dito ngayon. Ang bagong dumating na karne ng baka ay napakasariwa. Ako ang nagpasabi sa batang iyon na ipagkaloob sa inyo. Biglang nakaisip ng something ang magbubuno kaya nagbigay siya. Matapos sabihin ng lalaki, minadali niyang tinawag ang loob kay Yun Mokshen. Kumuha si Mokshen ng isang piraso ng magandang buto ng baka.
Oo, okay, Tio Butcher. Sa narinig, diretsong inilabas ko ang bagong himay-himay na karne. Isang malaking piraso ng buto-buto ng baka ang agad na inangkat. Pero dahil kanina'y masyadong nagmamadali na sumipsip ng dugo, ang buong katawan ay natakpan ng mga mansa ng dugo. Nang makita ako ng dalaga, agad siyang nagpakita ng hindi pagkatanggap. Tay, ang dami niyang nakakasukang dugo, umalis na tayo. Ngunit nang makita ng midlife na lalaki si Yunmo, sa sandaling lumabas si Chen, parang nahipnotismo at natigilan sa kanyang kinaroroonan. Kahit anong pilit ng dalaga na hilahin at sumigaw, wala pa ring reaksyon. Ang tagasigang ay nagsusumikap na ipakita ang ngiti. Nagwab siya ng kanyang kamay sa harap ng midlife na lalaki. Boss, dumating na ang inyong karne. At ako ay medyo naguguluhan. Ang estrangherong lalaking ito sa aking harapan ay patuloy na nakatitig sa akin. At nagbigay pa ito sa akin ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pamilyar. Tito, mayroon bang nakasulat sa mukha ko? Bakit mo ako tinititigan? Noong panahong iyon, nagising ang midlife na lalaki. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang gintong papel. Ang panyo sa gilid ay tinapon sa akin. Anak, ang mukha mo. Nang marinig iyon, hindi ko sinasadyang hinawakan ang aking mukha, na may kamay na puno ng dugo ng baka. Medyo nahihiya akong ngumiti sa lalaking nasa gitnang edad, at hindi iniisip kung mahal ang panyo o hindi. Agad akong nagpunas ng mukha. Ang masamang batang iyon, panyo iyon ng aking ama. Alam mo bang gaano kamahal ang panyo? Ginagamit mo lang ito para punasan ang iyong maruming mukha. Hindi pa natatapos ang sinasabi ng dalaga. Ang kanyang bibig ay tila naharang ng isang mahiwagang puwersa. Ano man ang pagsisikap, hindi siya makapagsalita. Wala siyang magawa kundi nakakunot ang noo. Nagalit na nakatitig sa lalaking nasa gitnang edad. Patuloy na pinapalo ang kanyang mga paa. Kasabay ng aking kaakit-akit na anyo na natakpan ng dugo ng baka, ay nahayag sa mga tao. Ang mga mata ng dalaga ay biglang lumaki. Tinuro niya si Yun Mokchen at agad na hinila, papunta sa lalaking nasa gilid. Siya pala ay si Yun Mokchen. Nang oras na yon, saka lamang nakapag-isip ang dalaga. Napagtanto niyang dinala siya ng kanyang ama. Ang kakilala ko ay siya nga. Pero ito ay hindi katulad ng batang puno ng sigla sa livestream. Talagang magkaiba siya. Kaya't siya ay umiling at may kaunting pagkalungkot na nagsalita. Tay, bilisan natin umalis, ayaw ko nang makita ito. Ang lugar na ito ay napakadumi at hindi siya karapat-dapat. Si Ate Ann ay nasa ikalawang antas ng pagsasanay. Nang mga sandaling iyon, nagsalita ako. Uncle, salamat sa iyong panyo. Pero nakuha kong madumihan ito. Susunod na dumating ka. Hugasan ko ito at ibabalik ko sa iyo. Narinig iyon ng dalaga at gusto pang magsalita. Ang gitnang edad na lalaki ay direktang tumitig sa kanya. Wala siyang magawa kundi idampi ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Hindi mo na kailangang mag-alala, isang panyo lang ito, ibinibigay ko na sa iyo. Samantalang sinasabi ito, ang gitnang edad na lalaki ay muling kumuha. Itinapon ng bato ng espiritu patungo sa manininda ng karne. Hindi mo na kailangang maghanap, maganda ang karne, kinuha ko na. Ang gitnang edad na tao ay lumingon at bumalik sa pwesto ni Enye, sayote. Kumuha siya ng isang maliit na kalabasa. Maganda ang pagkakasaka ng kalabasa, oras na para dalhin ito pauwi. Pero unti-unti ring umiinit ang panahon. Kung hindi ka na bumili, madami nang daga at insekto ang makakagambala. Narinig ito ng matandang babae at pinilit ng umiti. Kayo na ang bahala sa mga kalabasa, ipinamigay ko na ito sa inyo. Dalhin niyo ito sa bahay at tikman ng mabuti, masarap ito. Kung ganon, tandaan niyong bumili sa susunod. Kung hindi, talagang masisira ito ng mga hayop. Ang katabing butcher na nagbebenta ng karne ay narinig ito, at mas dumami ang pawis sa kanyang mukha. Kinuha ng medium na lalaki ang mga gulay na inabot ng matandang babae. Salamat, tiyak na titingnan ko ito ng mabuti pag-uwi ko. Uy, kung mainit ang panahon at maraming daga, huhulihin ko ng mas marami. Papatayin ko lang sila. Narinig ito ng matandang babae at umangat ang kanyang katawan. Awang-awa siyang tumango. Pagkatapos, dinala ng medium na lalaki ang dalaga palabas ng palengke. Sumakay sila sa isang mamahaling kotse. Sa loob ng kotse, nagtatakang tumingin ang dalaga sa kanyang ama. Tatay, bakit mo siya pinag-uusapan ng wala namang dahilan? Baka mawalan ka ng halaga. Tinignan siya ng gitnang edad na lalaki at tahimik na nagsabi. Malalaman mo rin balang araw. Pagkalipas ng ilang minuto, binuksan ng dalaga ang kanyang telepono. Pumasok siya sa isang interface na tinatawag na Virtual God Space. Itinaas niya ang telepono at inalog ito sa harap ng gitnang edad na lalaki. Tatay, nakapasok ako sa kasalukuyang Virtual God. Nakapasok ako sa top 5 sa buong bansa. Ang Virtual God Space ay isang sistema na nilikha ng gobyerno at ng 5 sects. Ito ay isang sistema na pinagsamang binuo ng mga imperial na pamilya. Maaari nitong perpektong kopyahin ang tao sa virtual space, at makipaglaban sa mga halimaw, at makakuha ng tiyak na puntos, para makapagpalit ng mga kaukulang gantimpala sa totoong buhay. Umiling ang gitnang edad na lalaki at mumiti ng tahimik. Sa 5 imperial na sect, kami ang pinakamalakas. Kami sa Cloud Clan ang pinakamalakas. Ngunit ang nangungunang 4 ay mga anak ng ibang 2. Ang iba pang 4 na imperial na pamilya. Paano na ang mukha ng tatay mo? Nagsimula ang dalaga na magreklamo. Tatay, ang unang pwesto, si Jiangnan. Ang langit, talagang sobrang-sobra iyon. Ako ay 18 taong gulang at nasa 5 antas ng gold core. Mas mataas ako ng 1 antas kaysa kay Auntie Ann. Pero siya ay nasa 7 antas na ng gold core. At nandyan pa ang pangalawang pwesto, si Auntie Ann. At ang pangatlong pwesto, si Auntie Meng. Pareho silang may mga kakayahang sumugod sa grupo. Tiyak na malaking bentahe ito sa laban sa mga halimaw. At nandyan din ang pang-4 na pwesto, ang prinsipe ng pamilya Luo. Hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung ano ang hitsura niya. Tiyak na isa siyang malaking tao na nahihiyang humarap sa iba. Nang banggitin ito, ang mukha ng dalaga ay medyo malungkot. Sana andyan si kuya. Kung nariyan siya, tiyak na makakakuha siya ng unang pwesto. Ira the way, Dad, ano ang sinabi mo tungkol sa hitsura ni kuya? Talagang kawawa si kuya mula pagkabata.
Ipinadala siya ng pamilya upang mag-training. Kaya ba siya ay sasali sa mataas na pagsusulit taon na ito? Ang kalalakihang nasa gitnang edad ay nagulat nang marinig ito. Ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang tumingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Sa maliit na tindahan ng karne sa merkado ng gulay. At pagkatapos kong makuha ang lakas ng dugo, agad akong nagmadali pabalik sa bahay. Kasabay ng pag-ikot ng heavenly covering technique. Ang espiritu ng kulay ay mabilis na nagtipon. Hindi ko alam kung gaano katagal. May narinig akong malalim na tunog sa aking katawan. Ang aking antas ng pagsasanay ay umabot na sa ika-9 na antas ng pagpapractice ng ki. Ngunit sa sandaling ito, ang overwhelming heaven technique ay talagang umuusad ng hindi kontrolado. Ang napakaraming espiritu ng kulay sa mundo ay parang hindi nagmamalasakit at mabilis na umago sa aking katawan. Ginoo, huwag kang huminto, ito ay estado ng pagpasok sa ultimate realm. Ang oras ay mabilis na dumadaan segundo-segundo, kasabay ng tunog na dumating mula sa aking katawan, at mas malakas na malalim na tunog. Ang aking antas ng pagsasanay ay umabot sa ika-10 antas ng pagpapractice ng ki sa ultimate realm. Ang ginang ay kumuha ng foundation pill, natanggap mula sa Ginoo. Sa susunod na sandali, may lumitaw sa aking kamay na isang pill na naglalabas ng matinding bango. Kasabay ng pagpasok ng pill, ito ay agad na natunaw. Agad kong naramdaman ang pag-agos ng mainit na daloy sa aking katawan. Saan mang panig, walang katapusang espiritu ng kulay ay nagsimulang magalaw sa aking katawan. Sa pagkakita ko sa sitwasyong ito, pinipigilan ko ang hindi komportableng pakiramdam sa aking katawan. Muli kong pinagana ang overwhelming heaven technique upang sumipsip ng espiritu ng kulay. Matapos ang isang sandali, parang nakalampas ang katawan sa isang uri ng hadlang. Ang lahat ng espiritu sa katawan ay nagsimulang maging tahimik. Ang kakayahan ay matagumpay na umabot sa unang antas ng pagsasaayos. Agad akong tumayo at tinanong ang aking lakas. Pagkatapos ay sumuntok ako sa pader. Ang pader ay tinaga ng hindi masyadong malaki o maliit na tatak ng kamao. Nakita ko ito at hindi ko maiwasang huminga ng malamig na hangin. Hindi ko akalain na ganito na ako katatag. Ginoo, ang dahilan kung bakit nararamdaman mong malakas ka. Hindi dahil sa iyong lakas sa unang antas ng pagsasaayos, kundi dahil sa iyong sariling lakas. Ang overheaven technique ay unti-unting nagbago sa iyong katawan. Ang iyong lakas ngayon ay kayang makipagsabayan. Sa karaniwang unang antas ng pagsasaayos, antas 5. Nang marinig iyon, nag-isip ako saglit at nagsalita. Wala nang ilang araw bago ang pagsusulit sa kolehiyo. Mayroon bang paraan upang mabilis kong mapabuti ang aking kakayahan? Mukhang hindi sapat ang maliit na tindahan ng karne ni Tito. Ginoo, base sa aking kaalaman, tila ang inyong bansa ay may isang sistema na tinatawag na virtual divine space. Sa loob kailangan lamang ng 100 puntos para makuha ang isang bote ng gamot sa buhay at lakas. Dahil sa epekto ng gamot sa buhay at lakas, ito ay nagpapalakas lamang ng lakas ng mga nag-aaral. Pero para sa akin ito ay isang malaking kayamanan na bumagsak mula sa langit. Nang maisip ito, agad akong nagbukas ng telepono upang kumuha ng simulator ng virtual na espasyo. Ginoo, dapat ay handa ka sa iyong isipan. Nang marinig ito, agad akong nagkaroon ng masamang pakiramdam. Anong ibig sabihin nito? Ang tao sa loob ng virtual na espasyo. Ang iyong mga pandama ay walang pagkakaiba sa totoong mundo. Matutukoy mo ng napakalinaw ang lahat ng nangyayari sa loob, kasama na ang sandali ng kamatayan. At ang antas ng mga halimaw sa loob ay pinakamababa ay isang antas ng pundasyon. Matapos marinig ang sinabi ng leader, nagpakita ako ng hindi pagdalang. Bakit matatakot sa kamatayan? May mga tao na kahit buhay ay patay na. Kahit na ako ay mamatay, nais kong tamasahin ang buhay sa kamatayan. 3 oras mamaya, ako ay nasa virtual na espasyo. Habang tumatakbo, sumisigaw ang aking puso. Naku, hindi mo sinabi na sa loob. Ang mga halimaw ay nagiging mapuso. Nang pumasok ako sa espasyo ng virtual na Diyos, nakatagpo ako ng isang grupo ng mga itim na gorilya na nakasuot ng malalaking shorts, na humarang sa akin. Matapos akong pahirapan na walang laban, humiga na lang ako at naghintay na mamatay. Hindi ko akalain ang grupong iyon ng mga gorilya, na mawalan ng kakayahang lumaban, ay isa-isa pang naghubad ng kanilang mga malalaking shorts sa harap ko. Dahil para makaalis sa espasyo ng virtual na Diyos, kailangan munang bumalik sa isang lugar na katulad ng isang newbie village. At kung nais mong lumabas ng puwersado, kailangan ng 1 oras. Ibig sabihin, kailangan ko lang magtiis ngayon. Makatakbo ng 1 oras upang mapanatili ang aking kalinisan.